Lumaki at nagdalaga sa kanyang Lola Clara ang dalagang si Marta Aragon. High school pa lamang siya nang magtrabaho sa ibang bansang kanyang ina. Bata pa lang kasi siya nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente nang bumangga sa poste ang sinasakyan nitong kotse na naging sanhi sa pagkamatay nito. Tangi ang ina niyang si Margaret ang nagtaguyod sa kanya at dahil sa hirap ng buhay, napilitang magtrabaho sa ibang bansa ang kanyang ina para mapagtapos siya ng pag-aaral. Naiwan siya sa kanyang Lola Clara hanggang sa kasalukuyan. Nakasanayan na niya ang magulong paligid na kamay nilaan. Madalas ay nag-hangout sila ng kanyang mga kaibigan at this oras na kung umuwi. Madalas man siyang pagsabihan ng kanyang lola ay pinapalampas niya lang yon sa kabilang tenga. Lola, matanda na ako. Hayaan mo namang i-enjoy ko ang pagkadalaga ko. Ani Marta. Apo, hindi ko inaalis sa iyo makipagbarkada ka. Pero sana naman ilagay mo sa ayos. Tulad ngayon, 2:00 na ng umaga na. Uwi pa ba ng babae yan? Mamaya mapahamak ka sa daan. Lagi ka pa naman nakainom kung umuwi. Ani Lola Clara. Okay lang yun, Lola. Tingnan mo nga sa ganito na ako nagdalaga. Kaya hindi naman nabago kung 2:00 na ng umaga ako umuwi. Pangangatwiran ni Marta. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Hindi ka naman nagpapatalo. Siya sige, matulog ka na at bukas na tayo mag-usap. Agad namang pumasok ng kwarto si Marta at agad na ibinagsak ang pagod na katawan sa malambot na kama. Kinabukasan, katulad ng madalas na nangyayari, tanghali na kung magising ito. Dumiretso ito ng kusina upang magtimplang ng mainit na kape. Ano apo? Masakit na naman yung ulo mo. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na yung pag-inom mo at walang maidudulot na maganda yan sa'yo. Lola, hindi pa po ba kayo tapos mag-sermon? Paulit-ulit na lang po kayo Ani ng dalaga. Kasi naman na po, hindi ka na bata, kailan ka pa magseseryoso sa buhay mo? Wala ka nang inatupag kundi ang makipagbarkada. Ni maglaba hindi ka maasahan. Pati pagluluto kung hindi maalat. Sunog. Paano na lang kaya kung mag-asawa ka at magkapamilya? Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng mayaman para hindi ka na mag-alala. Naku apo, hindi mo masasabi kung kanino titibok yung puso mo. Oo, madaling humanap ng mayaman. Pero kung hindi naman tinitibok ng puso mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Masaya naman ako kay Gray. Lola at mahal ko naman siya. Sagot naman ng dalaga. Si Gray, sigurado na kaya siya na ikaw na? Ang layo ng ihilig nyo. Kung si Gray sobrang seryoso sa buhay, ikaw naman walang plano sa buhay. Diretsong wika ng kanyang lola. Ouch naman la. Hinay-hinay naman po. Nag-a-apply na nga po ako ng trabaho dyan sa mall. Hinihintay ko na lang ang tawag. Sagot naman ng dalaga. Ay, salamat naman at natauhan ka na. Kahit pa paano, mababawasan ang oras mo sa pakikipagbarkada. Makalipas ang ilang araw, ay natawagan si Marta na maging sales lady ng sikat na brand ng damit at mga pantalon sa mall. Dahil sa natatanging ganda at tangkad nito, ay madalas siyang napasok dito. Naging madali kay Marta ang trabaho yon dahil sanay naman siyang makihalubilo sa mga tao. Nakakangawit man ang maghapon na nakatayo, ay kaya naman niya. Tulad ng ninanais ng kanyang Lola Clara, nabawasan ang kanya pag-inom. Hindi man totally nawala ay nakabuti na rin ang kanyang pagtatrabaho para makaiwas sa mga kabarkada niya. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang pamamasukan ni Marta sa mall. Kapag sweldo nito, ay naglalaan siya ng oras para sa mga kaibigan, kahit na 2 beses isang buwan. Sa kabilang banda, ay naibalibag ni Franco ang kanyang cellphone matapos ang tawag. Ayon sa investigador ng kanyang inutusan, ay tuluyan ng sumama ang kanyang asawa sa kalaguyo nito. Sinubukan niyang tanggapin muli ang babae, alang-alang na lang sa kanilang anak. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado upang mag-file ng divorce. He done enough para isalbang pamilya nila, ngunit pinili pa rin nito ng tuluyan na sirain yon. 7 taong gulang pa lang ang kanilang anak na si Alexa. Sobrang bata pa nito para mawalay sa ina, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin yon. Kailangan niyang tumayo bilang ama at ina. Ngayong wala na ang kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang panahon,
Nakasanayan na ni Franco na i-handle at pagsabayin ang trabaho at pagiging magulang kay Alexa. Kadalasan ay inilalabas niya ang kanyang anak tuwing Sabado ng gabi bago umuwi galing ng opisina. Hindi naman ito masyadong nagtatanong sa kanyang ina dahil nasanay din ito na laging walang mami nito dahil sa business trip. Pero gayon pa man ay may mga pagkakataon na napapansin niya na malungkot yon dahil naiisip ang ina nito. Naisip na rin naman niyang mahumanap ng kapalit ng asawa, ngunit wala pa siyang makita na sapat na kursunada niya. Ang gusto niya ay matino at hindi mukhang pera, tulad ng dati niyang asawa. Gusto niya sa isang babae ay ang mamahalin siya, pati na rin ang kanyang anak na si Alexa. Wala na isa sa mga umaaligid sa kanyang mga babae, ang mga katangiang iyon. Bukod sa mga sofistikada at mga sosyalera, ay hindi niya makita na pumayag ang mga yon na maging instant mommy ng kanyang anak na si Alex. Tangi ang gusto lang ng mga yon ay mag-enjoy sa kama kasama siya. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakikita. Kaya ini-enjoy na lang niya ang pagiging single kasama ang kanyang anak. Samantala na pagkasunduan ni Martha at ng mga kaibigan nito na lumabas ng gabing yon dahil bukod sa bagong sweldo ay day off naman niya kinabukasan. Enjoy na enjoy ang magbabarkada habang nagsisipagsayawan sa gitna ng bulwagan sa bar na yon. Nakadami na rin sila nang nainom nang tumawag ang boyfriend niyang si Gray at hinihintay siya nito sa bahay. Kaya napilitang umuwi ang dalaga kahit na mag-aalas 9 pa lamang ng gabi. Papauwi na siya ng kanilang bahay mula sa isang bar nang hindi niya mapansin ang papalabas na sasakyan sa isang subdivision. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Kaya hindi niya agad nagawang ipreno yon. Litong-lito si Martha nang mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng dugo. Bumaba siya ng sasakyan upang tulungan ang sakay niyon. Isang batang nakita niyang duguan at ang walang malay na driver nito nakasalukuyang nakadukdok sa manibela. Sa bilis ng pangyayari, hindi na namalayan ni Martha na kuhanin siya ng mga security guard ng subdivision at i-detain sa opisina nito. Nanginginig pa rin siya habang nasa loob ng opisina ngayon at hindi pa rin mawala sa isip niya ang nagawang aksidente, lalo na at may bata siyang nakita na may dugo sa ulo. Sinubukan niyang tawagan ang nobyong si Gray upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya makontak yon. Para na siyang masisiraan ng bait ng mga sandaling yon. Samantala, abot-abot ang kaba ni Franco nang tumawag sa kanyang opisina ng kanilang village at ibalita ang aksidenteng nangyari. Agad na ring rumisponde ang ambulansya para dalhin ang kanyang anak at ang driver sa malapit na ospital. Inutusan niya mga security guard na huwag pakakawalan ng babaeng naka-aksidente sa kanyang anak. Sisiguraduhin lang niya na nasa maayos na kalagayan ang kanyang anak bago niya harapin ang babaeng iyon. "Dok, kamusta na po ang anak ko?" tanong ni Franco sa doktor. "Don't worry, okay na ang anak mo. Nagkaroon lang siya ng sugat sa ulo, kaya may dugo sa mukha niya na isugod dito. At yung sa driver naman po, okay na yon. Nagkaroon na siya ng malay. Hinihintay na lang natin ang x-ray nila at CT scan para mas makasigurado tayo," wika ng doktor. "Okay, Dok. Salamat," sagot ni Franco. Matapos ang ilang oras, nagising na rin ang kanyang anak na si Alexa. "How are you, baby?" tanong nito sa kanyang anak. "I'm okay, Dad. Medyo masakit lang po yung sa head ko," sagot naman ng bata. "Thanks God, you're okay now. What do you want to eat?" muli niyang tanong sa kanyang anak. "I don't want to eat, Dad. I just want to rest. I'm sleepy na eh," sagot naman ng bata. "Okay, baby. You rest na para gumaling ka kaagad. I love you, baby," ani Franco sa anak. "I love you, Dad," sagot naman ng bata. Nang makatulog ang anak, ay nagpaalam siya kay Manang Corazon. Nabantayan ang anak nito dahil aasikasuhan na muna niya ang may kagagawa ng pagkaka-ospital ng kanyang mahal na anak. Kasama ng 2 pulis nang magtungo siya ng opisina ng security guard sa kanilang village. Papalapit pa lang sila sa tanggapan nito nang mapansin niya ang babae na matangkad at nakatalikod. Marahil iyon na nga ang sinasabi ng naka-aksidente sa kanyang anak, kani-kanina lang.
Good evening, Sir Franco. Sir, siya po yung babae na sinasabi ko sa inyo na naka-aksidente sa anak nyo. Wika ng security guard. Salamat sa ginawa niyong pagresponde sa anak ko. Ani Franco. Kinakabahan si Marta nang makita niyang papalapit sa kanyang isang matangkad na lalaki kasamang 2 pulis. Siguradong naroon yun para kuhanin siya, para dalhin sa presinto at sampahan ng kaso. Sir, pasensya na po. Hindi ko po napansin na papalabas ng village yung sasakyan ninyo. Kaya nabangga ko sila. Nanginginig na wika ni Marta. Base sa itsura mo, nakainom ka? Hindi mo ba alam na delikado talaga yung ginagawa mo? Paano na lang kung napatay mo yung anak ko o yung driver namin? May ibabalik ba ng sorry mo ang buhay nila? Ani Franco. Sir, patawarin niyo na po ako. Hindi na po mauulit. Sa susunod po, mag-iingat na ako mabuti. Nanghihinang sagot ni Marta. Talagang hindi na mauulit. Dahil pagbabayaran mo yung ginawa mo sa anak ko. Si Alexa lang ang meron ako. Tapos sa isang iglap, inilagay mo siya sa panganib. Dahil dyan sa pagiging irresponsable mo. Kailangan pagbayaran mo yung nagawa mo. Sir, please. Nakikiusap ako. Hindi po ako pwedeng makulong. Kailangan po ako ng lola ko. Kami lang po ang magkasama sa buhay. Kaya please po, patawarin niyo na po ako. Kahit ako na po ang magbayad ng nagastos nila. Huwag niyo na lang po akong ikulong. Please po, nagmamakaawa ako. Naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Franco. Hello, Manang? May problema ba? Tanong ni Franco. Sir, iyak po kasi ng iyak si Alexa. Hinahanap po kayo. Wika ng Manang sa kabilang linya. Okay, Manang. Sabihin mo pabalik na ako. Ani Franco at ibinaba ang tawag. Kailangan ko nang umalis. Sige, miss. Hindi ako magsasampa ng kaso sa ngayon. Dahil kailangan kong bumalik ng ospital. Sagutin mo na lang ospital bill nila. Sabi ng lalaki sa dalaga. Tumango naman si Marta sa lalaki para pagsang-ayon dito. Pinayagan na rin siyang makawala sa opisina ngayon, ngunit pumirma siya ng kasulatan na inaamin niya ang nagawang kasalanan. Kinuha nito ang ID at address niya pati ang contact number para kung sakaling lalabas na sila ng ospital, ay madali na lang siya makontak. Halos himatayin si Marta nang pumunta siya sa ospital na sinasabi ng lalaking nakausap niya. Nasa cashier siya upang alamin kung magkano ang inabot ng bill at hindi siya halos makapagsalita dahil sa sobrang pagkabigla. 200,000 mahigit yon. Dahil sa private at pangmayamang ospital ang pinagdalhan nila sa bata at ang driver. Samot-saring test pa rin ay pinagawa ng lalaki para makasigurado na ligtas ang bata. Napaupo si Marta sa gilid ng upuan habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Saan kami ng Diyos ko kukunin ang ganitong kalaking pera? Tanong niya sa sarili. Maya-maya pa isang baritonong boses ang nagmula sa tagiliran niya. Nabayaran mo na ba? Wika ng lalaki. Sir, hindi ko po kaya ang ganito kalaking halaga. Sales lady lang po ako sa mall, kaya wala akong ganitong pera. Anong babae? Okay, ako nang magbabayad. Sasampahan na lang kita ng kaso. Total wala ka din palang ibabayad. Sagot naman ni Franco. Sir, please, nakikiusap ako. Huwag niyo po akong ipakulong. Nagmamakaawa si Marta. What do you want me to do? Pabayaan ko na lang ang nangyari? Naiinis na wika ni Franco. Hindi nakakibo si Marta sa sinabi ng lalaki. Okay, sige. Habang wala ka pang pambayad sa bill na ospital na to, gagawin kitang yaya ng anak ko. Babayaran kita tulad ng sweldo mo sa mall hanggang sa makaipon ka na para makabayad ka. Then, pagtapos na pwede ka nang umalis. Pero sir, hindi po ako sanay sa pag-aalaga ng bata. O edi kung ganon, wala na pala tayong dapat pag-usapan pa. Hintayin mo na lang ang warrant of arrest. Nadadalhin ng mga pulis sa'yo, ani Franco, at tinalikuran ang dalaga. Okay sir, payag na ako. Huwag mo na lang akong ipakulong. Mabilis na sagot ng dalaga. Good.
Tulad ng napag-usapan ay namasukan si Marta bilang tagapag-alaga ni Alexa. Hindi na niya ipinaalam sa kanyang lola ang nangyari dahil ayaw niya na mag-alala pa yon. Kakabog-kabog ang dibdib ni Marta nang tumuntong sa mansyon na yon. Dala ang kanyang mga gamit. Natanaw niya ang lalaki sa garden na nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Kasalukuyan namang naglalaro ng manika ang bata nang lumapit siya sa mga ito. Good morning, sir. Pasensya na po kung medyo na-late ako. Rush hour po kasi kaya medyo matraffic. Bati ni Marta sa mag-ama. It's okay. By the way, ito si Alexa. Siya ang babantayan mo. Alexa, anak? Siya si Marta. Siya yung magbabantay sa'yo habang wala ako. Pagpapakilala ni Franco sa dalaga sa kanyang anak. Hi, Alexa. It's nice to meet you. Same to you, Yaya. Sagot naman ng bata. You can go inside. Nasa sala si Manang Corazon. Ibinili na kita sa kanya. Okay po, sir. Sagot ng dalaga. Napakalaki ng mansyon. Nakakalula ang laki nito. Manghang-manghang dalaga nang makapasok sa loob nun. Ikaw na marahil si Marta. Halika, ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Ililibot na rin kita sa buong bahay para pamilyar ka. Sabi ni Manang Corazon. Okay po, salamat po. Mabining sagot ng dalaga. Inilibot ni Manang Corazon si Marta sa kabuuan ng bahay. Sinabi na rin sa kanya ni Manang Corazon ang lahat ng hilig ni Alexa sa pagkain at pati na rin sa mga laruan. Hindi man siya marunong sa pag-aalaga, ay masaya na rin siya. Dahil ngayon lang siya may makakasamang bata sa bahay. Nag-iisa lang siyang anak, kaya sabik din siyang magkaroon ng bata na makakasama. Naging madali naman para kay Marta ang pakisamahan ang bata. Bukod sa mabait at pagiging malambing nito, ay naroroon din ang pagiging marespeto nito. Mukhang maganda ang naging pagpapalaki ng kanyang ama. Kaya mas nahirapan pa nga si Marta. Napakisamahan ng amo dahil bukod sa laging seryoso ito, ay mahahalata din ang pagiging suplado. Hindi naman siya nagtataka doon dahil binanggit na rin sa kanya ni Manang Corazon na kahihiwalay lang nito sa asawa, kaya madalas ay mainit ang ulo. Ilang buwan na rin siyang namasukan sa mga Buena Vista nang dumating ang isang sopistikadong babae. Agad hinanap noon ang kanilang amo na si Franco. Hindi man siya sigurado pero malakas ang kutob niyang yun ang mami ni Alexa. Lumapit si Manang Corazon sa babae at agad na inalok ng may inom yun. Manang, where is Franco? And my daughter Alexa? Wika ng magandang babae. Ma'am Jasmine, wala po si Sir Franco. Nasa trabaho po siya. Kung gusto niyo po, tatawagan ko siya para malaman niyang nandito kayo. Ani Manang Corazon. No, Manang. Pupuntahan ko na lang siya sa opisina. I just wanna surprise him. Sa malanding tono ni Jasmine. Okay po, ma'am. Sagot naman ni Manang Corazon. Matapos nun, ay agad ding umalis ang magandang babae nang hindi man lang nakuhang silipin ang anak nito. Manang, bakit po hindi man lang niya nagawang silipin si Alexa? Ang tagal na rin niyang hindi umuwi Ani Marta. Kung iha, masanay ka na. Ganyan talaga si Ma'am Jasmine. Hindi kasi sa kanya lumaki ang bata. Lagi kasing nasa out of town or business trip kaya laging wala sa bahay. Sagot ni Manang Corazon. Ganun po ba? Buti po pumapayag si Sir Franco na ganun si Ma'am. Sino pang nag-aalaga kay Alexa? May mga yaya naman na hinard si Sir, kaso umalis na sila. Yung isa, umuwi ng probinsya dahil nagkasakit ang asawa. Yung isa naman pinatigil na ng anak na mamasukan. Kaya hayon, madalas ako ang nagbabantay sa bata. At pag walang pasok si Sir, siya naman. Paliwanag ni Manang. Napaisip si Marta sa mga nalaman, nakaramdam siya ng awa sa bata dahil pakiramdam niya ay kulang sa kalinga ng ina ang bata. Samantala madilim ang mukha ni Franco nang makitang papasok ng opisina ang kanyang asawa na tila ba walang nangyaring pang-iiwan dito. What are you doing here? Ani Franco na nakasimangot. Why? Is it bad to visit my husband? Nakangiting sagot ni Jasmine.
You shouldn't be here. Get out! Galit na wika ni Franco. Franco, I'm sorry. I came here because I just want to fix our family. Let's start again for Alexa, please. Pagsusumamo ni Jasmine. It's too late, Jasmine. Wala ka nang babalikan. Kaya makakaalis ka na. Galit na saad ni Franco. Honey, please. Give me a second chance. Promise. Pagbabago na ako. Makakaalis ka na. Patigas na sambit ni Franco. Kung ayaw mo akong tanggapin, fine. Kukunin ko si Alexa dahil akong ina niya. At nasa akin ang lahat ng karapatan para sa bata. Galit na wika ni Jasmine. Sa tingin mo hindi ko yan napaghandaan, Jasmine? I have all the evidence para patunayan na hindi ka karapat dapat maging ina ng anak ko. Hindi pa tapos, Franco. Gagawin ko ang lahat ng paraan para makuha si Alexa. Ani Jasmine. At umalis ng opisinang yon. Mainit ang ulo nang dumating si Franco sa bahay ng gabing yon. Agad niyang pinuntahan si Alexa upang kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Dahan-dahan niya binuksan ang pinto ng kwarto upang silipin ang bata kung tulog na ba yon. Inabutan niya na nakahiga na ito habang binabasahan ng storybook ng yaya nitong si Marta. Napapansin niya na napapangiti ang anak niya habang nalilibang sa binabasang story ng kanyang yaya. Matagal na niyang huling nakita ang anak na masaya tulad ng gabing ito. Tikim ni Franco para maagaw ang atensyon nila. Sir, nandyan na po pala kayo. Mabuti po at inabutan niyo pang gising si Alexa. Ani Marta. Thank you, Marta. You can go to your room. Magpahinga ka na. Ako nang magtutuloy ng pagbabasa ng story sa kanya. Total wala naman akong pasok bukas. Okay po, sir. Bye, Mamya. Malambing na wika ni Alexa at yumakap pa kay Marta bago umalis. Bye-bye. Be a good girl, ha? Good night. Ani Marta. Napapangiti naman si Franco sa closeness ng dalawa. Pakiramdam niya ay nababawasan ang pangungulila ng bata sa kanyang ina sa tulong ng yaya nito. How are you, sweetie? Ani Franco sa anak. I'm good, Daddy. I'm enjoying playing dolls with Mamiya. Ani ng bata. What do you mean, Mamiya? Nagtatakang tanong ni Franco sa anak. Mamiya is taking good care of me, like a real mother. That's why I called her Mamiya. Sagot naman ng bata. Are you happy? Kahit wala na ang real mommy mo? I miss mom, but I'm happy now because of Mamiya. Okay, sige. Mabuti pa. Matulog ka na para bukas mamamasyal tayo kasama si Mamiya. Okay? Yay! Okay, Dad. Good night. I love you, Dad. Sagot naman ng bata. I love you too, sweetie. At hinalikan ni Franco sa noo ang anak. Matapos mapatulog ang anak, ay nagpunta siya sa lamesa sa harap ng swimming pool. Hindi si Franco makatulog dahil sa naalala pa niya ang banta ni Jasmine. Nakukunin nito ang anak niyang si Alexa. Nag-aalala pa rin siya na baka maagaw nito ang bata. Dahil sa batas, ay mananatili ang custody ng bata sa ina habang wala pang 7 taon nito. Habang lumalagok ng alak nang mapansin niya si Marta na papuntang kusina. Marta? Tawag nito. Napalingon naman si Marta nang marinig ang baritonong boses ng amo. Sir, may kailangan po ba kayo? Bukas maaga kayong gumayak ni Alexa at mamamasyal tayo. Ipapasyal natin siya sa mall. Okay? Okay po, sir. Sige na, magpahinga ka na. Good night. Ani Franco. Agad na rin tumalikod si Marta at iniwan ng amo sa harapan ng swimming pool.